15,000 na po nakabalik. Lumabas na nga po yung iba namamasyal lang po, nagbakasyon, inalaw po natin yan, nagluwag-luwag po tayo. Nakita naman po natin yung danger. Ano po? Responsibilidad po namin yan na kayo ay protektahan at huwag po kayong mahawa. Kaya po nangyari yung ganyan. Ang Pasko naman po, ang mensahe po natin naman ay, alam nyo naman po, ito ay talagang paggunita sa pag-anak kay Jesucristo. Ano po, siya ay nagbibigay ng pag-asa sa atin lahat, lalo na po sa ganitong panahon ng pagsubok. Ano po, magdasal na lang po tayo, simple lang po. Kahit saan po tayo nasaan, pwede naman po tayong kumontak sa ating mahal na buhay dito sa lalawigan. Yung mga taga Marinduque naman po, pwede naman pong tumawag, mag-text, lalo po yung mag-Skype, mag-Zoom. Ginagawa na po yan. Parang nandito na rin po kayo. Unawaan nyo lang po na ayaw natin talagang gawin ito. No? Pero may paraan naman po ng pag-reunion na long distance nga lang po, virtual or Zoom. Ano po? Ganyan ang gawin natin at isipin nyo lang, kabutihan po natin lahat ito, mga kababayan. So, ang mensahe po natin dyan, sinabi na nga po natin, forgiving, yung mga nakasakit sa atin, may mga kasalanan sa atin, ay tawarin na po at nang hindi tayo ma-stress. Ano po? At yung ating caring, yung pagtulong sa mga nahihirapan, yung caring, ano po? Lalo po yung may mga sakit, tayo po ay tumulong para po sila ay madaling gumaling. Yung sharing, yung may mga extra po kayong pera dyan o kung ano man yung papabigay natin sa mga nahihirapan nating mga kababayan. Napakarami po ng nahirapan. Sharing, pagmamahal sa Diyos. Yan po ang mga mensahe na at ating gunitain na nitong Kapaskuhan. At malaking tulong po sa ating mga kababayan. Magtulungan po tayo, magsama-sama po tayo, let's stay united. Sige po, Karik, at pwede na po tayo mag-entertain ng napahaba po yata yung ating report or Okay po. mga panukala. Sige. Doon po sa ating mga tagapakinig, kumusta po kayo dyan sa ating hotline yan? 0961-432-4436. Ayan. First question, Gob. Gob, pwede po bang magkaroling dalawa ang naman po kaming magkakaroling, sabi po nito nag-text? Well, ang pinoprohibit naman po ay yung yung mass gathering, po. At actually, ay MGCQ tayo. Ay basta po kayo ay medyo yung physical distancing lang po. At palagay ko po pwede naman po yan base doon sa IATF regulation. Ano po? Pero kailangan po naka-face shield kayo, naka-face mask, at saka yung layo-layo po tayo, para hindi tayo magkahawhan. At kung meron man perang ibibigay, ay magdala na rin kayo ng alcohol. At baka alam niyo yung pera, dyan maraming virus at saka bacteria, pati bacteria po. Magdala po ng alcohol at sa tingin ko po, allowed naman po yan. Opo. Okay po. Isa pa pong text question. Gov, kailan po marirelease yung aming loan sa Loan Assistance Venture? Ang sabi po ay marirelease na pero hanggang ngayon, po sa after Christmas. At sa 2021 po, sa Enero, mas malaki po yung pondo natin. Hintayin nyo lang po at darating po. Okay po. Isa pa pong text question, Gob. Gob, sa
Sadya, Hindi lang 2 million, baka mas mahigit pa po. At gusto kong punuin talaga. Kaya sabi ko, mga sabi po na nag-text. well, alam niyo po, yung transmission lang po ang ating iniiwasan. As much as possible, hindi pa po, hindi na nagha-handshake. Ano po? Nung una nga po ay yung sa fist, no? Yung sa kamao sa kamao, di ba? Ngayon ho, yung sa siko na no ho? Kung sa ako lang ho, mas mabuti hong, ano lang, tumungo na lang po tayo sa, sa ating mga nakakatanda. Ano po? Okay naman po yun. Kaya lang nga po ay naka-face shield at saka naka-face mask. Tingin ko po ay physical distancing kasi. Kaya yun po yung iniiwasan na. Lalo po yung mga bata baka mahawa. Lalo po nakakaawa. Kung may iwasan nyo na lang ho. Ano ho? Alam, kinaugalian naman natin yan pag Pasko, namamasko, talagang aamin Pero kahit tumungo na lang yung at pareho na rin po yun. Sige po. Okay po. Kailan po kaya agawin ng pier dito sa Barangay Polo? Lubahan na pong delikado na, lalo na po yung parang tulay na wala pong haligi. Ito po ay panahon pa ni Kapitan Rica Franca. Lagi naman pong inasukat pero hanggang ngayon ay hindi pa nasisimulan. Paki-action na po, Governor, sabi po ng nag-text. Sige po, at palagi naman po natin tinututukan yung polo at andyan po si Kapitan Felix Pernea. Andyan po itong, kasi po, pag aayos na po kami ng mga proposal, project proposal para sa 2022 ninota ko na po to. Alam ko naman po, ako'y madalas pumunta dyan sa pier, nakikita ko nga po yan. Anuhan na po natin yan, opo, gagawin po ng paraan, opo. Okay po. Governor, good PM po. Tanong ko lamang po, bakit dito sa palengke binanggit ni Mayor sa kanyang programa dyan sa radyo na ipapatupad niya na kailangan magsuot ng face shield pero di naman nasusunod, lahat po ay walang face shield. Baka ikaw po ang kailangan para mapasunod ang mga taga-palengke. Sige po. Ngayon, pagkatapos ng programa, tatawagan ko si PD Wilson Santos at saka yung Chief of Police niya po dyan sa Santa Cruz. Ano po? Mga kababayan, yung nga po yung ayaw natin na hindi sumusunod pinabawalang bahala po natin yung ito. Pero taas naman po ng taas yung ating infection. Ano po? Huwag po natin ibaliwalayaan Mali po yung iniisip niyo Akala niyo hindi kayo tatablan. Wala akong sinasantuto. At alam nyo, merong finding na itong strain ay may mga strain na sobrang lakas. Na sobrang lakas makahawa. Ano po? Pag kayo nahawa, yun yung marirealize kung gaano kahirap ang na-infect. Ilalagay kayo sa isolation area, yung sa COVID-19 ward. Napakahirap din po ng sitwasyon nyo doon. At wala hong cure ang COVID-19 na infection. Wala hong cure. Ano ho? Well, ang isang sinasabi ko na nakakatulong sa akin, yung virgin coconut oil na yung medium chain triglycerides, yung MCT, na higher quality po yun yun tinitake ko po ng umaga at gabi. Yun po ay may lauric acid. Ano po? Tingin ko yun ang nakakagamot nakakagaling. Ayaw pa naman gamitin pa ng DOH, dahil hindi pa po tapos yung testing ng FDA. Ano po? Pero kayo po dyan, mga kababayan dyan sa Santa Cruz, alam nyo, mahal namin kayo Mahal ko kayo Hindi naman natin iniipit kayo o pinaparusahan. Para sa kabutihan nyo ho ito na warningan mo muna at huwag natin munang hulihin. Yung second time, yun ay baka pwede na mapatawan ng parusa. Ano ho? Mahirap po mga kababayan. Sumunod naman ho tayo at magtulungan tayo. Ano ho? Sige ho, tatawag ako sa Chief of Police at kay PD Wilson Santos. Okay, isa pa pong text question. Magandang hapon po, Governor. Mamaya po ay may Miss Gay dito sa gym ng Santa Cruz.
sana po maipatupad nila ng mahigpit ang mga health protocols considering na nasa close area sila. Aba, delikado po yun kung nasa close area at yung physical distancing at saka kailangan po yung exhaust yung hindi po yung electric fan ay di ba usually sa tao ho nakaharap yan. Siguro ho may electric fan din ho na hihigupin palabas noong building yung hangin. Ano po? Kasi tama ka doon, Rick, pag ganyan enclosed, dadong malakas ang hawahan. At papapuntahan ko rin po sa Chief of Police. Ako po itong mga gatong gathering po ay medyo 50% lang po ang inaalaw diyan sa ating capacity. Hindi po pwedeng sumobra at baka po magkahawahan. Ayun nga lang kung kinasal doon sa Pangasinan ho yata, iniimbestigahan tatlo ho na-infect. At hindi pa sila sigurado kung ilan pa yung na-infect dahil wala pa yung resulta. Ito mga gathering na ito, lalo po yan, ganyan, marami yung pumupunta. Naku, ingat po tayo. Mass gathering po yan, hindi naman pinagbabawal. Pero 50% of the capacity, magsuot ng face shield, magsuot ng face mask, at yung physical distancing. At no touch tayo, no touch naman sa mga tao. Sige ho. Opo. Isa pa pong text question. Magandang hapon po, Governor. Tanong ko lamang po kung meron ho kayong ipinamimigay na bangka sa mga katulad naming nasira ang bangka noong bumagyo. Wala po kaming pangpagawa. Meron pong itong si Asek Lasaga po ng CBA ay tinawagan po namin yung usage. Sa di mapalot ko po dito, yung mga bangka po ito. Nangako po sila magbibigay po. Opo. Isa pa pong text question, Gob, kasama po baga ang returning OFW sa bawal pumasok sa Marinduque hanggang Enero 2? Yan po. Apor po yan Pwede pong pumasok yan. Pwede pong pumasok ang mga OFWs saka ROFs. Pwede po yun. Isa pa pong tanong, Gob, sa January 2 po ba ay wala ng quarantine kapag uuwi dyan sa Marinduque? Tuloy pa rin po mga kasama dahil mataas po ang infection. Yan po yung isang health protocol nating pinapatupad. Sa ngayon po ay hindi po tayo titest po ba ay wala ng quarantine kapag uuwi dyan sa Marinduque? Tuloy pa rin po mga kasama dahil mataas po ang infection. Yan po yung isang health protocol nating pinapatupad. Sa ngayon po ay hindi po tayo titest Ating mga hotlines lang. Tatlo yata yan Opo. Si Mayor Jing Madrigal ho ang hanapin nyo. Siya yung pinaka-focal person doon. Tapos, nandun si Rachel at saka si Angel. May mga sumasagot po doon. Opo. Okay po, isa pa pong tanong, Gob, pwede po bang magpaputok ngayong bagong taon? Nakita ko po at narinig ko po yung mga panukala na sana po huwag na magpaputok. Yun ang sinasabi. Pero hintayin po natin yung direktiba ng national government. At pinag-aaralan po nila na talagang wala na paputok po itong panahon na ito. Opo. Hintayin lang po natin yung panukala nila kung ano yung direktibang ilalabas. May nag-text po dito, Gob. Medyo matindi itong panukala niya. Gob, pwede po bang talakayin ninyo sa Liga ng mga Gobernador na magkaroon ng isang department na mag-aaral para tunawin ang bagyo bago pa lamang mag-landfall dito sa ating bansa? Lahat po ay nagagawa na ng paraan. Malaking pahirap po sa ating ekonomiya ang mga bagyo, kaya dapat lusawin bago pumasok sa ating bansa. Well, tama kasi sabi mo, kabayan,
Actually, niraise ko yung puntos na yan doon sa National Disaster Risk and Reduction Council. National to, buong bansa. Nandiyan sila Secretary Anyo, Secretary Lorenzana, DOST, maraming mga sekretary ng iba-ibang departamento. Sinabi ko nga na hindi lang yung rehabilitation palagi yung kapag nangyari na yung damage, tsaka pa lang na pagre-repair. Natural, i-repair, di ba? At re-rehabilitate. Pero sabi ko yung prevention, di ba? Sabi ko, hiniling ko yung public works, tsaka DOST ay pag-aralan kung paano mababawasan ng damage. Kasi hindi naman natin mapiprevent totally yung mga ganyang natural calamities, no? Mga weather disturbances na mabibigat, super typhoons na nga, mabibigat na ng tumatama. Tulad ka ako ng mga typhoons na nga, bibigat na ng tumatama. Tulad ka ako ng mga pasado. Typhoon. Ako naniniwala ako sa na kung may panukala. Okay po. Good PM po, Governor. Ang mga barangay officials po ba pwedeng mag-Christmas party? Kailangan po natin sundin. Sumusunod po tayo sa taas Opo, national government yan. Bawal po yun. Opo. Okay po. Isa pa pong tanong, Gob. Magandang hapon po. Ano na po kaya ang update sa ating planong Mega Bridge na magdudugtong sa Katanawan, Quezon to Alobo, Santa Cruz, Marinduque? Aba, tuloy po yung pag-aaral po natin yan dahil kasi nga po pina-approve na namin yun sa RDC. At syempre, pag dumaan po sa Regional Development Council ng Mimaropa, ako naman po yung Infrastructure Committee Chairman dyan. Syempre po ay may mga feasibility study po yan Ano po? Nandiyan po tayo sa stage na yan. Ito naman ay plano po natin na magkaroon ng ganyang bridge dahil makakatulong po ng malaki. Pero subjected po yan sa mga requirements. Lahat po ng mga proyekto po sa bansa ay subjected po sa ganyan sa scrutiny. Katulad po yung nakuha namin na project, yung AAA na slaughterhouse. Naku po, dami pong mga requirements na ginagawa po tayo dyan bago po na-approve. Ganun po yan. Ganyan din po yung Mega Bridge. Hindi po natin titigilan yan hanggat hindi po natin maaatim. Makukuha. Subject na din po sa requirements. Pero sabi nga po natin, nothing is impossible. Ano po? Ano sabi ni Churchill? The difficult is easy to do. The difficult is easy to do. The impossible takes a little longer. So, sinasabi po natin, kababayan, wala na hong imposible. Yung dati yung imposible ay kaya. So, tuloy po ang ating ating pagtutok diyan at paggawa ng mga requirements. At gusto po namin talagang magawa yan at talagang asenso po tayo pag may tulay na tayo. Opo.
Okay po, isa pa pong tanong, Governor. Kailan po ninyo papayagang makabiyahe ang mga door-to-door na van? Well, nakausap na po natin yung Yeah. at tinulungan sila ni Edil Sahel yung sa CBA sa probinsya, no? Sa Cooperative Development Authority, nakagawa na sila ng kooperatiba. Sabi ko naman po yung ating provincial legal officer, si Attorney Fernandez, at saka yung isa pong lawyer natin doon, si Attorney Kim Handusay, pwede pong tumulong sa pagpapile ng petition. Ano po? Kumuha lang po tayo ng linya. Wala naman pong problema yan. Okay po. Isa po, last question na po, Gob. Ano po? Gob, pwede po ba ninyong kontrolin ang presyo ng gasolina at krudo dito sa Marinduque? Halos 10 piso po ang diferensya ng presyo dito kumpara sa presyo ng gasolina sa General Luna at Katanawan, Quezon. Sige po, iti-take up po yan sa sa mga players po at ina-aprobahan din po yung ganyan eh. Alamin ko po bakit nga sobrang taas naman yung pinifix nilang presyo. Ano po? Meron sila po yung nag-fix din ng price eh. At gagawin po natin ang paraan kung ganyan kataas po. Opo. Okay po. Last question po, Gob. Kumusta na po yung gagawing bypass road dito po sa bayan ng Santa Cruz? Pinag-aaralan po yan eh. At alam niyo naman po, ngayon eh, medyo iba na po yung epekto ng mga flooding. Ano po? At naituro na po sa akin yan. May mga portion po dyan na medyo malalim. Eh, ano po? At don't worry ho. At nasa, ano po yan? Nasa pag-aaral at pagsusuri po. At tingin ko, kailangan naman po yan. So, pagtutuunan po natin ng pansin. Baka maisama po natin sa 2022 budget. At ito po yung panahon, sabi ko, ng gawaan niya ng February 15. So, kailangan po tutukan mabuti. Nakasulat po palagi yan. Opo. Okay, Gob. Nako, after Christmas na po tayo magkakadinigan uli sa December 27. Ayan, ho. 27 na tayo. Opo. Okay po, Gob. Merry Christmas. Merry Christmas sa inyong lahat, mga kababayan. Stay safe, keep safe. Yung ating pong mga health protocols, lalo sa loob ng bahay, maging stricto po, palaging isipin, pwede po tayong mahawa lahat. Opo, magdasal po tayo sa Panginoon, tapos na po sana itong mga problema para po tayo maayos na dito sa lalawigan at masenso po tayo ng todo. Merry Christmas po and Happy New Year sa lahat po. Para lagi Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List at nais kong ipadama at iparating ang aking personal na pagbati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon sa ating mga kababayan sa Marinduque. Sa harap ng pandemya na ating kinakaharap, manatili tayong matatag at pairali natin ang determinasyon sa pagtamo ng ating mga mithiin sa buhay. Bagamat mahirap para sa atin, umaasa ako na ang pagdiriwang ng inyong Kapaskuhan ay maging makabuluhan at patuloy na tumatalima sa health and safety guidelines ng ating local government. Muli, ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List at muling bumabati sa inyo ng isang masaganang Kapaskuhan at naway maging ligtas at mapagpala ang taong 2021. Parine na po kayo sa puso ng Pilipinas, ang lalawigan ng Marinduque. Mga minamahal kong mamamayan ng Sindang Bayan ng Buwak. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib
para bang hulog na ng langit. Himig ng Pasko'y laganap, mayroong sigla ang lahat. Wala ang kalungkutan, lubos ang kasiyahan. Mga kababayan, yan ang titik ng isang awiting madalas nating marinig kapag sumasapit ang ganitong panahon. Sa pagsindi natin ng ilaw ng tradisyon ng Christmas tree, ang ating bayan, muli nating nadama ang malamig ng simoy ng hangin sa ating paligid. At ang himig ng Pasko ay laganap sa buong daigdig. Anuman ang nangyari sa buong taon, patuloy ang pananabik ng bawat isang Buwakenyo. Sa natatanging panahong ito, tila hulog ng langit ang saya ng damdamin at tibok ng puso sa ating dibdib. Kapag sumasapit ang pinakadakilang panahon sa isang buong taon. Sa taong ito, may kaakibat na kakaibang pagsubok. Ang ating pagdiriwang ng Pasko. Ang paggunita ng pagsilang ng dakilang mananakop ay naunahan ng pangamba. Takot at lungkot dahil sa mga makabagong damdaming pangyayari, hindi lamang sa ating bayan, lalawigan at bansa, kundi sa buong mundo. Marahil, ang iba sa atin ay may malilikot na kaisipan sa ating mga sarili. Tuloy po kaya ang Pasko? Paano kaya natin ipagdiriwang ang Pasko? Sino ang hindi apektado sa mga larawan ng pagkawasak, dulot ng lindol sa iba't ibang dako ng ating bansa, pagsabog ng Bulkang Taal at mga larawan ng mga nawalan ng tahanan at mahal sa buhay, dulot ng magkasunod na bagyong Quinta, Rolly, Shoni, Tonyo at Ulysses. At sino sa atin ang hindi nangamba at patuloy nanangangamba sa panganib sa ating kalusugan? Dulot ng pandemya na nakahawang sakit na COVID-19. Lahat tayo ay apektado. Nariyan pa rin ang banta at panganib. Marami pa rin ang nahahawa at patuloy pa rin tayo sa paghahanap ng angkop na solusyon sa pandemyang naranasan natin. Maging ang inyong abang lingkod ay hindi pinaligtas ng panganib ng pandemya. Naranasan ko po ang panganib na nakakahawang sakit. Dahil sa kaibang karanasan natin sa kasulukuyang panahon, may tanong ang bawat isa sa ating mga puso. Paano nga ba ang ating pagdiriwang ng Pasko ngayon? Bilang mga pananampalataya sa turo at aral ng Kristyanismo, dito natin madarama ang tunay na diwa na dakilang pagdiriwang na ito. Sa panahon ito ng Adbyento, mas makabuluhan nating mabibigyang pansin ang tunay na mensahe ng dakilang araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos mismo ay nakiisa sa kanyang nilikha. Ang Diyos ay sadyang naghubad ng kanyang karangyaan upang danasin ang kapighatian natin ng kanyang minamahal. Ang Diyos kay Jesus ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa bawat nilalang na naghahanap ng pag-ibig at pagkalinga. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. 1 Kabanata, 1 Talata, 14, na parito siya upang magbigay ng galak. Bagamat siya ay Diyos, hindi niya piniling isilang sa mundong ibabaw sa isang makapalasyong lugar ng puno ng kaginhawahan.
Mas pinili ng Diyos na siya ay isilang sa isang matigas na sabsaban, kapiling ang mga ordinaryong pastol at ang kanyang mga alaga. Ang mensaheng ito ang magdadala sa atin sa simple ngunit makabuluhan, sa tahimik ngunit maligayang Pasko para sa bawat isang Buwakenyo. Tuloy pa rin po tayong magdiriwang sa gitna ng pagsubok. At ang ating pagdiriwang ay lalahukan natin ng ibayong pagmamahal at pagkalinga sa ating mga apektadong mga kababayan. Mas paigtingin natin ang ating pakikipagkapatiran sa ating kapwa. Mas damhin natin ang ligaya ng pagbibigay na siyang wawasak sa maling diwa ng pagiging makasarili. Kay sarap ng pakiramdam kung tayo ay tutulong kesa tayo ang tutulungan. Di baga, mas dapat nating pasalamatan ang dakilang lumikha, sapagkat sa kabila ng sunod-sunod ng unos ng buhay ng ating nararanasan, narito pa rin tayo, puno ng pagpapala mula sa Diyos na lumikha sa atin. Tayo na magdiwang ng Pasko na may puso para sa iba. Huwag natin isipin kung ano ang makakamit natin. Isipin natin kung ano ang pwede nating ibahagi sa ating mga kababayan sa panahon ng mga pagsubok. Lubos ang aking paniniwala na sa ganitong paraan, maipagdiriwang natin ang Kapaskuhan na may maalalim na kahulugan. Yan ang diwa ng Pasko para po sa isang Buwakenyo. Kaya naman, kami mga nasa pamahalaan ay patuloy ang pag-aagapay sa bawat isang Buwakenyong nangangailangan. Hindi namin ginagawa ito upang iangat ang aming mga personal na adikain. Manapay, ito ang aming tugon sa pagtupad sa sinumpa naming tungkulin na bawat isang Buwakenyo ay aming kakalingain. Napakasarap ipagdiwang ang Pasko na may kahintulad ng tunay na pangyayari sa sabsaban sa Belen, kasama si Maria at Jose. Halina at ihandog ang ating puso sa sanggol na bukal ng pag-asa, pagbabago at pagbangon ng bawat isang mamamayan at ang bayan. Kay sarap magdiwang ng Pasko na walang takot at pangamba, sapagkat alam mong may Diyos na parating nagmamahal at may pamahalaang aagapay sa iyo. Tayo na at paghandaan natin ang maluwalhating pagdating ng dakilang mananakop, ang ating Panginoong Yesus. Tayong nakakaranas ng pigati, pangamba at kalungkutan dahil sa pandemya at mga sakuna, ihalintulad natin ang hirap na ating nararanasan sa paghihirap ni Jesus na siya ay isilang sa matigas na sabsaban. Mahal kong mga kababayan, ang isa pang tunay na diwa ng Pasko ay ang diwa ng pag-asa. Bagamat naranasan ni Jesus ang hirap at payak sa kanyang pagsilang, binigyan naman niya ng pag-asa ang sanlibutan na sa kanyang maluwalhating pagsilang ay may pag-asang naghihintay sa sinukuban. Kaya naman, nais kong iparating sa inyo na aking mga pinaglilingkuran na sama-sama nating pagkilos ay malapit na nating makamtan ang bagong pag-asa para sa ating bayan. Nakalinya na po ang mga proyektong ating isasakatuparan at patuloy po tayong humanap ng tamang paraan upang mawala ang pandemyang ating nararanasan. Mahal kong Buwakenyo, tulad ng titik ng awit, wala na pong kalungkutan, lubos na po ang kasiyahan. Halina at Pasko'y ipagdiwang, payakman, subalit makabuluhan. Yan din naman ang nais sa atin ng may kaarawan. Walang karangyaan, subalit may pagmamahalan. Maraming salamat po. Isang pagbati po na maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa inyong lingkod at sa aking buong pamilya. Sulong Buwak, carry on!